Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng video. Pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Katatapos ko lamang magtupi ng mga damit ko at inilalagay na sa cabinet nang may kumatok sa kwarto ko. Tanya, halika na. Sumama ka na sa amin ng mga friends ko. Si May, naka-housemate ko. Tumayo ako at binuksan ang pintuan ng kwarto at pinapasok ang kaibigan ko. Classmate ko din ito at 1 linggo na lang ay graduation na namin. Nung nakaraang araw pa ako nito ni Yaya mag-bar kasama mga kaibigan nito na parehas niya na mga mayayaman din. Ilang beses ko na rin itong tinanggihan. Unang-una ay natatakot ako magpunta doon lalo na't puro inuman at kasiyahan ang ginagawa. Pangalaway nahihiya ako makibagay sa mga ito lalo na't may mga sinabi sila sa buhay. Alam mo naman ang sagot ko dyan, May. Sabi ko, ako bahala sa'yo doon. Hindi ka mapapahamak. Saka yun na lang last bonding natin dahil gagraduate na tayo, remember? Mataray nitong sagot. Natuwa na lang ako sa reaksyon nito. May pagkamataray talaga kasi ito. Buti na lang ay sanay na ako. Kahit minsay ma-attitude dito ay mabait itong tao. Marami na ding naitulong ito sa akin. Napabuntong hininga na lang ako. Oo na? Yes! Tili ni May. Okay, i-ready ko na isusuot mo. Sabay talikod nito at tumungo na sa pintuan para lumabas. Sandali, May! Tawag ko dito pero para itong bingi at tuluyan ng lumabas. Napapailing na lang ako. Minsan talaga pala desisyon itong si May. Tingnan mo nga naman, may naka-ready na pala akong isusuot. Iba talaga pag anak mayaman. Malakas na tugtog at nakakahilong mga ilaw ang bumungad sa loob ng bar na ikinangiwi ko. Come on, Tanya, nandun na mga friends ko. Sabay hatak niya sa akin. Kumaway pa ito sa may bandang dulo. Tsak, yun ang mga kaibigan ni May. Ipinakilala naman agad ako niya sa 3 kaibigan nito na sa itsura pa lang ay halatang mga anak ng mayayaman. Umupo naman ako sa pinakasulok at medyo madilim na parte dahil naiilang talaga ako sa sitwasyon ko. Ang suot ko pa naman ay sobrang sexy na bigay ni May. Isang white sleeveless na crop top at high waist block miniskirt na halos 2 dangkal lang ata ang haba. Nilagyan ko na lang ng blazer dahil naaasawa talaga ako sa suot ko. Hindi naman kasi ganito ako manamit kaya hiyang-hiya ako. Don't be scared, Tanya. Let's enjoy tonight. Sabay abot sa akin ang baso na may laman na alak. Marahan ko itong kinuha at ininom. Halos mapangiwi ako sa lasa dahil itong unang beses ko na uminom ng alak. Hindi ko napapansin na napaparami na ako ng inom. Habang tumatagal kasi lalo palang sumasarap ang iniinom ko. Habang ang mga kaibigan naman ni May ay nagwawala na sa gitna ng dance floor habang sumasayaw. Mabuti na lang hindi ako iniwanan ni May at masaya kaming nag-uusap. May, napahinto kami sa kwentuhan na may lumapit na isang lalaki sa banda sa amin. Jeric? Si May, pwede ba tayo mag-usap saglit? Napalingon sa akin si May, para bang nanghihingi ng permiso at tumango na lang ako. Sige na, May, ayos lang ako dito. Huwag ka mag-alala, babalik agad ako. At tumayo na ito sabay hila sa lalaki. Napapailing na lang ako kay May, baka manliligaw na naman ito. Sa bagay, maganda si May kaya ligawin. Nakaramdam ako ng panunubig kaya kahit medyo nahihilo ako dahil sa iniinom ko, ay tumayo ako bit-bit ang pouch ko. Masyadong maraming tao. Halos parang wala nang pakialam ang iba dahil halos maapakan na ako. Pero pinilit ko pa rin maglakad ng maayos. Hinahanap ang banyo. Pumasok ako sa malaking pintuan at baka nandoon ang toilet pero marami mga pintuan na nandoon para mga VIP room ang datingan. Dahil naiihina ako ay pumunta na ako sa pinakamalapit na kwarto at saktong pagpihit ko ng doorknob ay bumukas ito. Agad na akong pumasok sa madilim na kwarto at diretso pasok sa loob ng kwarto. Mukha namang walang tao kaya bibilisan ko na lang matapos magbanyo at baka mahuli ako ng kung sino man. Laking ginhawa ang naramdaman ko at dali-dali kong kinuha ang pouch ko at lumabas ng banyo. Nagtaka ko na lumiwanag ang buong silid. Bago pa ako makalapit sa pintuan ay may kamay nang humawak sa braso ko kaya nabitawan ko ang hawak ko na pouch. Nalalaking mata akong napahinto.
Where do you think you are going? Isang bariton ng boses ang nagsalita. Pakiramdam ko tuloy tumalon ang puso ko sa pabiglang kabog ng dibdib ko. Mister, sorry po kung nakibanyo ako. Hindi ko po alam na may tao pala po dito. Pakiusap ko habang nauutal na nagsasalita. Hindi ko magawan lumingon sa taong nakahawak ng mahigpit sa braso ko. Do I need to believe in you? Alam ko na ikaw ang pinadala dito sa kwarto ko kaya huwag ka na magsinungaling. Hindi ba't bayad na kita? Masungit nitong salita. Marahas akong napalingon sa lalaki at galit na tumingin dito. Hindi ko inaasahan at nabigla ako kung gaano ito kagwapo sa paningin ko. Napakakapal na mga kilay nito at nakakunot ang noo. Mga matang kulay green at sobrang talim kong tumingin. Matangos na ilong at labing parang kay sarap halikan. Peste, nakapagpantasyo pa ako. Sigaw ng aking isipan. Dahil matangkad dito ay nakatingala akong nagsalita. Hoy mister, uulitin ko ulit. Naparito lang ako para magbanyo. At kung ano man yung pinagsasabi mo ay wala na akong pakialam. At nagkakamali ka ng tao sinasabihan mo dahil hindi ako yun. Dahil may mga kasama ko at naghihintay na sila sa akin. Kaya kung pwede, bitiwan mo na ako. At sorry na lang kung nakibanyo ako. Matapang kong salita. Naiinis na rin ako lalo pa sa epekto ng alak na ininom ko kanina. Lalo lamang nagsalubong ang mga kilay nito at lalong tumalim ang mga mata. Para bang anumang mga oras ay mahihiwa ang pagkatao ko sa paraan ng pagkakatitig nito sa akin. Stop that bullshit! Sabay hatak nito sa akin at walang habas akong hinalikan sa mga labi. Hindi agad ako makagalaw sa bilis ng pangyayari at ito ako ngayon, hinahalikan ng lalaki. Nagpumiglas ako ngunit sobrang malakas ng lalaki. Ang isang kamay nito ay nakapulupot ata sa bewang ko at mahigpit ang pagkakadikit sa katawan nito. At ang isang kamay nito ay nakahawak sa bato ko. Hindi ako makawala sa katawan nito. Lalo pat nahihilo ako sa pagkalasing, dagdag pa ang mainit nitong mga halik na para bang hayok na hayok. Teka, Nabitin ang pagkakasalita ko nang halikan na naman ako nito at tuluyang pinalalim ang halik na ginagawa niya sa labi ko. Halos maubos ang hininga ko sa paraan ng paghalik nito sa akin. Hindi ganito ang inaasahan ko na unang halik. Parang gusto ko tuloy na maiyak. Nahihilo at sobrang sakit ng buong katawan ko na para bang binugbog habang dahan-dahan na inaalis ang brasong nakapulupot sa katawan ko. Maingat ko itong ibinaba sa may unan at maingat din akong bumaba ng kama. Hindi pa rin ako makapaniwala na ganun-ganun na lang nawala ang iniingatan ko na para lamang sana iyon sa mapapangasawa ko. Uminit ang mga mata ko. Pinipigilan ko na maiyak habang dinadampot ang mga damit ko na nagkalat sa sahig. Matapos ko isuot iyon ay dinampot ko din ang pouch na nagkalat ang mga laman. Hindi na ako nag-ayos ng sarili dahil ang importante sa akin ay ang makalabas ng kwartong ito pero bago pa ako humakbang at makalapit sa pinto ay lumingon muna ako sa lalaking nakadapa at hubad. Hindi ako makapaniwala na dito ko naibigay ang sarili ko dahil sa aking kalasingan. Kung tutuusin pwede ko siyang pigilan pero ang lintik kong katawan ay bumigay din. Kung tutuusin parang nagustuhan ko rin ang ginawa naming dalawa dahil hindi ko mabilang kung ilang beses naming naabot ang langit. Dahil siguro sa kagwapuhan nito kaya bumigay ako. Napapailing na lang ako habang tumutulo ang mga luha ko. Hindi ko man lang alam ang pangalan mo. Bulong ko sa sarili at tumalikod na para lumabas ng silid. Habang naglalakad ako palabas ay may nakita kong bakla sa may counter. Tumingin ito sa akin at ngumiti. Hi! Nag-enjoy ka ba kay Sir Dustin? Para bang kilig na kilig ito habang nagsasalita. Grabe, ang ganda-ganda mo pala. Kaya sulit na sulit ang bayad sa'yo. Huminga ako ng malalim dahil pakiramdam ko isasabog na ako. Hoy bakla, hindi ako bayarang babae at makasabi dyan sa sinasabi mong Sir Dustin. Ay magkita na lang sila ni Satanas. Bulyaw ko dito at mabilis na naglakad palabas ng bar na iyon. Ang akala kong bar lang ay may mga aliwan din pala. Sa bagay, mga gawain na mga walang magawa sa buhay. Mabilis din akong nakasakay ng taxi at umuwi sa tinutuluyan ko. Dahil maaga pa ay pwede pa akong makapagpahinga dahil pakiramdam ko'y mauubos ako anumang oras. Nang makarating ay agad akong pumasok sa loob ng aking kwarto at pabagsak na humiga sa aking kama. Sobrang daming pumapasok sa isipan ko at muli napaiyak ako. Hindi ko namalayan ay nakatulog na pala ako sa kaiiyak. Makalipas ng ilang oras ay nagising ako sa malakas na pagkakakatok ng kung sino. Sino yan? It's me, May.
Napabalikwas ako at dali-daling naghubad ng kasuotan at humugot na lang ako ng pajama at malaking t-shirt. Ayoko makita niya ako na suot pa rin ang suot ko mula kagabi at baka magtanong ito. Wala ako sa mood na makipagkwentuhan. Binuksan ko ang pinto at mukha ni May ang bumungad habang nakabusangot. My gosh, Tanya, kanina pa ako kumakatok. Ang tagal mo. Pasensya na, ang sarap kasi ng tulog ko. Bigla ka nalang nawala. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Naglaho ka na lang basta doon. Simangot nito at umupo sa kama ko. Nagbanyo kasi ako at pagbalik ko'y nakalimutan ko na kung saan tayo nakapwesto. Kaya umuwi na lang ako. Ganun din naman. Sagot ko kahit sobrang wala na sa hulog ang kasinungalingan ko. Nakataas ang isang kilay nito habang nakatitig sa akin. Para bang hindi naniniwala sa sinasabi ko. Tinawagan na text kita pero hindi ko sumasagot. Napalunok ako. Hindi ko alam dahil hanggang ngayon na hindi ko pa binubuksan ang cellphone ko. Pero dahil okay ka na, sabay na tayo mamayang pumasok. Ngumiti na ito kaya napahinga na ako ng maayos. Sige na't magpe-prepare na ako. Ngumiti na ako dito at lumabas na din si May. Napabuga na lang ako dahil pakiramdam ko ay para akong lutang at sabog. Naalala ko na naman ang kaniig ko na ang pangalan pala ay Dustin. Ibabaon ko na lamang siya sa limot at mag-move on. Nurse Tanya Cortez. Malakas na sigaw ng aming head nurse kaya napahinto ako sa ginagawa ko. Katatapos ko lang mag-ikot sa mga pasyente at kababalik ko lang sa area ko. Ma'am? Bakit po? Kinakabahan na lumapit ako dito. Maski ang iba kong kasamahan ay napalingon sa gawi ko. Baka may isang pasyente na nagreklamo kaya ganoon na lang ang sigaw ng head namin. Go to the office now. Our boss wants to talk to you right now. Mas lalong nagtambulan ang dibdib ko dahil sa unang pagkakataon simula na makapasok ako sa malaking ospital na ito ay ngayon lang ako pinatawag ng aming boss. Kahit pa kapatid dito ng aking kaibigan na si Max ay hindi naman kami ganoong ka-close. May nagreklamo po ba sa akin? Tanong ko dito. Hindi ko alam kaya puntahan mo na para malaman mo. Nagkibit balikat ito at tinalikuran na ako. Uy Franny, kaya mo yan. Balitaan mo kami ha. Biglang tabi ni Kevin sa akin. Bakla ito at ka-close ko. Sige, punta na ako. Agad na akong pumunta sa elevator at pinindot ang pinakamataas na palapag dahil nandoon ang pinaka-opisina ni Boss Lester. Nang makarating ay tinawag ko ang secretary ni Boss na nakaupo sa office nito. This way, Miss Cortez. Agad itong kumatok at binuksan ang pintuan. Parang alam na nito na ako ang pupunta. Pumasok na po kayo. Salamat. Ngumiti ako dito. Good afternoon po, Doc Lester. Magalang kong pagkakasabi at agad naman itong napatingin sa gawi ko habang busy sa harap na laptop nito. Maupo ka, Nurse Cortez. Agad naman ako naupo at medyo kabado pa rin. Wala nang paligoy-ligoy pa, Nurse Cortez. Pinatawag kita dahil nagustuhan ko ang performance mo dito sa ospital ko. Hindi ko inaasahan na ganito ang sasabihin sa akin. Akala ko ipagagalitan nito ako. Parang gusto tuloy pumalakpak ng dalawang tenga ko. Maraming salamat po, Doc Lester. Masaya akong nagpasalamat. Dahil sa pinakita mo, ay ikaw ang napili ko bilang private nurse ng aking kaibigan. Napatda ako sa sinabi ng aking boss. Private nurse po? Yep. Pero ano po bang sakit niya? Tinitigan muna ako ng aking boss para nag-iisip ng sasabihin dahil napahawak pa ito sa kanyang baba. Isa siyang lumpo. Tama, isa siyang lumpo. Ang gagawin mo lang ay aalagaan mo siya hanggang sa gumaling siya. Napakunot ang aking noo sa sinabi ng aking boss. Doc Lester, bakit po akong inyong napili? Marami naman po kami doon at bihasa pang iba. Malumanay ko pang pagkakasabi. Pakiramdam ko kasi parang may mali. Sinabi ko na nga na ikaw ang napili ko. Huwag ka mag-alala, Nurse Cortez. Dahil tsak na magugustuhan mo, sasahurin mo. Magkano po, Doc Lester? Hindi ko mapigilang magtanong lalo na kung pera ng usapan. 100,000 pesos sa isang buwan. Diretsyong tingin ito sa akin. Napanganga naman ako sa aking narinig dahil sa 100,000 piso sa isang buwan ay napakagandang opportunity naman talaga ito. Kahit nurse ako ay hindi ako makakakuha ng ganoong kalaking halaga. Saktong-sakto ito para sa aking pamilya. Sige po, Doc Lester, kailan na po ba ako magsisimula? Abot ang pagkakangiti ko. Hindi naman masyadong excited. You can start tomorrow. Napangisi rin ito sa akin. Okay po sir. Before that, kailangan mo muna itong pirmahan para sa iyong kontrata. Inabot naman ito sa akin ang papel.
Ang nakasulat lang naman ay lahat ng ipinag-uutos ng aking amo ay ang aking susundin. Bawal kumontra, bawal ang mag-day off hanggat wala pang isang buwan. Doc Lester, ganito lang po kaikli ang nakasulat dito? Takang tanong ko. Yes, kaya pirmahan mo na. And take note, huwag mo ko ipahihiya at ang ospital ko ang nakasalalay dito. Maotoridad nitong pahayag. Wala pong problema, Doc. Makakaasa po kayo. Agad kong kinuha ang ballpen at nilagdaan ng kontrata. You can go now and pack your things for tomorrow. Parang nag-aapuran itong pagtataboy sa akin. Sige po, Doc Lester. Marami po salamat. Ani ko at tumalikod na para lumabas. Nang makauwi ako ay sakto namang kompleto kami ngayong 6 sa loob ng bahay. Si Mika, si Arian, si Lian, si Grace at Hannah. Sabay-sabay na rin kaming naghapunan. Tara, shot muna. Si Lian na naglabas ng malaking beer at baso. Kasunod naman nito si Arian na may hawak na malaking chichirya. Mukhang may problema ka ata, Lian. Si Mika na magaling mag-psycho. Wisit kasing lalaki yun. Pinahamak ako. Palatak nito habang sumama ang mukha. Bakit? Ano ba nangyari? Tanong ni Grace. Patawa-tawa naman itong si Arian kaya lalong nalukot ang mukha ni Lian. May isang manya kaming customer. Panay ang kidlat sa akin. Ayun, nakatikim ng kamao ko. Ang animal nagsumbong sa boss namin. Yun pala'y magkakilala sila. Aba, parang ako pa naging masama. Nanggigigil nitong pagkakasabi. Ano sabi ng boss mo? Tanong ko. Makapag-usap daw ako na maayos at tumingin ng sorry sa kanya. Anong tingin niya sa akin na sisiraan na? Natural hindi kaya pinilit sa akin na pirmahan ng isang papel. Langya, kanina ko lang nalaman na ang nakalagay sa papel na iyon ay hindi makatarungan. Namumula sa galit si Lian. Ibang klase pa naman itong magalit at palaban. Ano nga? Sabi ni Hannah. Gagawin niya akong maid ng 3 buwan at sasahod ako ng 1 milyon. Ay, wow! Bongga naman pala yan. Sobrang yaman naman pala niyan. Tinanggihan mo ba? Tanong ni Mika. Kapag daw tinanggihan ko ay magbabayad ako ng 5 billion. Napapapadyak pa ito sa sahig sa sobrang frustration. Napatingin naman kami kay Arian na tawang-tawa. Sabi ko nga sa kanya, crab na niya iyon. Kung ako nga yun ay liliparin ko na agad ang bahay noon nang makapagsimula na. Si Arian na malawak ang ngisi. Sinamaan lang siya ng tingin ni Lian. Kayanin mo na lang ang 3 buwan kaysa magbayad ka ng 5 billion. Baka itakwil ka ng tuluyan na magulang mo. Komento ni Mika. Kayang-kaya kong bayaran yung 5 billion na iyan. Kaso baka atakihin na si daddy sa konsumisyon. Tama na yung nalaman nilang nagtrabaho ko sa bar dati. At on the spot pa ako nakita ni Kumag. Palatak nito na ang tinutukoy na Kumag ay ang kakambal nito na kasamahan ni Mika sa NBI. Kailan ka magsisimula? Baka sa makalawa na. Uuwi muna ako bukas sa bahay. Parang malungkot na sabi ni Lian. Iinom na lang natin yan. Sabi ko at itinaas ang baso. Cheers! Sabay-sabay na ani namin. Ako naman bukas ay aalis ako. Sabi ko na ikinalungo nilang lahat sa akin. Uwi ka ng probinsya? Tanong ni Arian. Kinuha kong private nurse ni Doc Lester sa kanyang kaibigan Lumpo. Sabi ko na ikinatikwas ng mga kilay ng mga kasama ko. Si Kuya talaga nagrekomenda sa'yo? Takang tanong ni Mika. Si Lester ko ba? Kumikislap ng mga matang sabi ni Grace. Alam naming lahat kung gaano ito kahibang sa aking boss na kapatid ni Mika. Oo, malaking offer naman kaya kinalab ko na. Siyempre, kaya bukas ay magsisimula na ako. Anong pangalan na magiging boss mo? Tanya. Tanong ulit ni Mika na ikinagulat ko dahil maski ako hindi ko rin alam. Hindi ko pa alam. Hindi ko nga alam kung babae ba iyon o lalaki o kung ilang taon na. Napangiwi ako sa aking sinabi. Kilala ko lahat ng kaibigan ni Kuya Lester. Kaya nakapagtataka ko sino Lumpo. Wala naman akong kilalang Lumpo sa kanila. Napapaisip nitong sabi. Hayaan na lang natin yan. Importante mag-inuman na tayo dahil bukas wala na. Malakas na sabi ni Arya na ikinatawa naming lahat. Masaya kami nagkukwentuhan at tawanan. Pagkatapos ng ilang oras ay nagpasya na kami magpahinga lalo pa at marami kaming gagawin kinabukasan. Maaga pa lang ay umalis na ako sa aking tinutuluyan. Bit-bit ang malaking maleta. Bukod sa aking mga damit ay dala ko din ang ginagamit ko bilang nurse. Mabilis naman ako nakasakay sa taxi papunta sa address na aking pupuntahan. Makalipas ng 1 oras at kalahati ay nakarating din ako. Pakiramdam ko'y bigla akong kinabahan na hindi ko mawari. Matapos magbayad sa taxi ay lumabas ako bit-bit ang aking maleta.
Napatingala ako sa sobrang taas at laki ng gate sa aking unahan. Hindi ko makita ang nasa loob dahil saradong-sarado ito. Wala man lang butas. May nakita akong CCTV sa gilid ng poste. Kaya pumunta ako sa pinakadulong bahagi para kumatok. Ngunit bago ko pagawin iyon ay bumukas ito. Niluwang isang malaking tao at tiyak ito ang kanilang security guard. Miss Tanya Cortez? Tanong nito sa akin. Nabigla ako at ngumiti sa aking kaharap dahil tsak na alam na nito ang pagdating ko. Good morning po. Ako nga po. Pagpapakilala ko. Pumasok na po kayo at kanina pa po kayo hinihintay ni boss. Sumunod naman ako at ganoon na lang ang paghanga ko sa aking nakikita. Sobrang lawak pala ng lupain nito. Marami mga puno at halaman. Sumakay na po kayo, Miss Cortez, para makarating na tayo kay boss. Napalingon ako dito at doon ko lang napansin na may kotseng itim palang nakaparada. Nakita ko din sa kanilang gawi ang malaking guardhouse at may 4 na tao doon na puro malalaki ang mga katawan. Sumunod naman ako dito at sumakay na. Hindi ko maiwasan na magtanong. Manong, gaano po ba kalayo ang bahay ng aking aalagaan? Malapit lang po. Wala pang 5 minutes ay makakarating na tayo. Sagot nito na hindi lumilingon sa akin. Mabilis naman kaming nakarating. Nakita ko agad ang malapalasyong tirahan ng aking boss. Sa katunayan, first time ko lang makakita ng ganitong bahay na para bang nasa ibang bansa ka nakatira. Pero napapansin ko ganito pala kalaki ang lupain ng bago kong amo. Sa bagay, kaibigan nito ni Doc Lester na isang sikat na bilyonaryo. Minsan na rin kaming napasyal sa bahay nila Mika dito sa Maynila. Maganda din ang bahay nito pero hindi lang isa ang bahay ng mga ito dahil may 3 pa silang mga bahay at ang isa ay malapalasyo din. Meron din daw silang 2 bahay sa labas ng bansa. Ganon din si Lian. Nung minsan doon kami nag-celebrate ng kanyang birthday sa kanilang mansyon. Matapos makababa ay tinulungan pa ako ni Manong Guard na buhatin ang aking maleta. Lumabas naman sa pinakamalaking pintuan na isang nakangiting may edad na babae. Magandang umaga. Mabuti naman nakarating ka na, Iha. Magiliw nitong bungad. Magandang umaga din po, ma'am. Nakangiting sagot ko din dito habang papalapit sa gawin nito. Tawagin mo na lamang ako, Nanay Lourdes. Ako ang mayordomo sa mansyon na ito. Okay po, Nanay Lourdes. Nahihiya akong sagot. Akala ko ito ang lola ng aking aalagaang lumpo. Cardo, pahatid na ang gamit ni Miss Cortez sa kanyang silid. Utos nito kay Manong Guard. Agad naman itong tumalima. Ikaw ba'y nag-almusal na, Iha? Baling nito sa akin. Opo, tapos na po akong kumain bago ako umalis. Sagot ko. O siya, sige. Halika na at sumunod ka sa akin. Tsaka kanina ka pa hinihintay ni sir. Nito na tumalikod na. Ako naman ay napaisip dahil sa sinabi ni Nanay Lourdes na sir. So it means lalaki ang aking among aalagaan at isa siyang lumpo. Nanay Lourdes, matanong ko lang po. Ano pong pangalan na magiging amo ko? Magalang kong sagot habang naglalakad kami patapat sa isang pintuan pero nagulat ako dahil hindi ito basta-bastang pintuan. Dahil nung bumukas ito ay elevator pala ito. Grabe pala kayaman ng amo kong lumpo. Ang pangalan ng ating amo, Miss Cortez. Pinutol ko ang sasabihin ng matanda. Tanya na lang po, Nanay Lourdes. Ngumiti ito sa akin. Okay, Tanya. Ang pangalan ng amo natin ay Dustin J. Wright. Sabi nito habang pasakay na kami sa elevator. Dustin J. Wright, pala ang pangalan ng aalagaan ko. Nanay, ilang taon na po siya lumpo? Tanong ko ulit habang paakyat na sinasakyan naming elevator. Lumangon ito sa akin na may pagtataka. Lumpo? Wala naman lumpo dito. Nakakunot ang noon nitong sagot. Ako naman ay nabigla. Sabi ko na nga ba't parang may mali. Sabi po kasi ng boss ko, sa pinapasukan ko ospital ay lumpo daw pong aking alagaan. Biglang humalakhak si Nanay Lourdes na lalo kong ipinagtaka. Bakit po kayo tumatawa, Nanay Lourdes? May nakakatawa po ba sa sinabi ko? Oo, Iha. Nakakatawa naman talaga. Biglang bukas ng elevator at niyaya na ako nitong lumabas. Nauna na itong pumunta sa harap ng pintuan at kumatok. Sir Dustin, andito na po siya. Wala naman sumagot mula sa loob. Pumasok ka na, Tanya, at iiwanan na kita. Nakangiti nitong sabi sa akin at pumasok na ulit sa elevator. Ako naman ay kinakabahan. Pakiramdam ko kasi parang may mali talaga. Bagamat hindi naman nakakatakot ang lugar na ito at mukha namang mababait ang mga tao dito. Huminga ako ng malalim. Kaya ko to. Bulong ko sa sarili ko. Kumatok muna ako habang hawak ang doorknob. Sir, come in. Barito ng boses nito. Kinakabahan man ay binuksan ko ang pintuan at pumasok. Ramdam ko ang lamig sa loob ng kwartong ito.
Sabayan pa ng madilim na kapaligiran. Ang aga-aga naman pero sobrang dilim. Alam ko na office nito ang kwarto dahil na rin sa malaking table nito at marami mga papel na nakapatong. Kahit madilim ay nakikita ko naman dahil sa mga ilaw sa mga sulok. Para ding library ang lugar na ito sa dami ng mga libro na nakadisplay. Have a seat. Ako naman ay marahan na naupo kahit kinakabahan. Hindi ko siya makita dahil may nakaharang na malaking monitor sa harapan nito at sa gilid nito ay ang kanyang laptop. Maya-maya pa'y pumalakpak ito ng 3 beses at sabay-sabay na nagliwanag ang buong paligid. Ako naman ay nagulat dahil sa palakpak nito ay nagkailaw. Napaka-high-tech naman pala dito. Pinaikot ko ang mga mata ko dahil sa kagandahan ng silid na ito. Sobrang linis at napaka-organized ng mga kagamitan. Tumikim ito kaya napatingin ako dito. Halos lumuwa ang aking mga mata sa pagkagulat ko kung sino ang aking nasa harapan. Si Dustin. How are you, Miss Tanya Cortez? Nakatitig nitong salita. Sa sobrang gulat ko inapatayo ako ng mabilis at bahagya ako napaatras. Parang gusto ko nang kumaripas ng takbo, lalo nagsobra na ang kaba ng aking dibdib. Hindi ako makapaniwala na ang taong nasa harapan ko na aking aalagaan na lumpo ay hindi naman talaga totoong lumpo. Dahil napatayo ito nang ako ay umatras. Pero ang mas nagpapatambol ng gusto sa aking dibdib ay ang taong nasa harapan ko. Si Dustin. Si Dustin na gusto ko nang ibaon sa limot matapos ang 4 na taon. Dahil sa kanya nagbago ang buhay ko, nadamay ang pamilya ko at kabuhayan ng pamilya ko. Ang matagal nang tinatanong at hinahanap sa akin kung saan na ang ama ng anak ko. Pakiramdam ko'y nalambot ang aking mga tuhod at biglang nanginig. Ikaw? Tanging nasambit ko. Lumapit ito sa akin. Nakatitig ang mga matatalim na mga mata na para bang hinihiwa ang buo kong pagkatao. Pero ang makulit na si Dustin ay palapit ng palapit sa akin hanggang sa 1 o 2 dangkal na lang ang layo namin sa isa't isa. Naamoy ko na rin ang pamilyar na amoy nito kahit 4 na taon nang nakalipas. Napakabango pa rin ito tulad noon na nagpawala sa aking katinuan. Nakaramdam ako ng pangiinit sa katawan lalo pa at ramdam ko din ang paghinga nito. Kaya napayuko na lamang ako. Tanya, sambit nito sabay hawak sa aking mukha kaya napatingala ako dito. Halos magdikit ang aming mga ilong dahil sa sobrang lapit na mukha nito sa akin. Sir, pwede po bang lumayo ka ng konti sa akin? Kandautal kong pagkakasabi. Hindi ko makaya ang sobrang lapit namin sa isa't isa. Baka maging marupok ulit ako tulad ng dati. Sumunod naman ito pero parang kakapiranggot lang na distansya ang ginawa nito. Ramdam ko pa ang kanyang hininga. I'm so happy that you're finally here. Lumambot ang mukha nito habang nakatitig sa akin. Halos manuyutuloy ang aking lalamunan sa sinabi nito. Dagdag pa na parang sinisipa ng kabayo ang aking dibdib. Alam mo bang hinanap kita matapos mo akong iwan sa lugar na iyon? Halos mabaliw akong kakahanap sa'yo. Mahinahon nitong pagkakasalita. Sinalubong ko ang mga matatalim nitong mata at ganoon na lamang ang gulat ko dahil sa emosyon na nalalarawan sa kanyang muka. Para bang sobrang lungkot nito. Wala naman akong balak na magpakita sa iyo matapos ang ginawa mo sa akin. Kaya sana hindi mo na ako hinanap. Ang kaninang kaba na nararamdaman ko ay napalitan ng konting galit. Ayoko magalit ng sobra dito dahil alam ko sa sarili ko na may mali din ako. Parang bumagsak ang mga balikat nito sa aking sinabi. Alam kong galit ka, kaya humihingi ako sa iyo ng kapatawaran. Please, forgive me, Tanya. Marami kasi akong iniisip ng panahon na iyon. Hindi ko na naisip kung nagsasabi ka sa akin ng totoo o hindi. Ang alam ko lang ay nasa loob ka ng kwartong iyon. Nagkamali ako. Lasing din ako noon. Nakikita ko sa mga mata nito ang pagiging sinseridad. Nagsisisi ka ba sa lagi na iyan? Nung malaman mo na ikaw ang nakauna sa akin? Alam ko na mula ako habang binibitawan ko ang mga salitang iyon. Napabuntong hininga ito kaya bago pa ito makasalita ulit ay inunahan ko na. Hindi ko alam kung nagsasabi ka ng totoo, lalo pat sinabi sa akin ng aking boss ang aking aalagaan ay lumpo. Hindi ka naman lumpo, mas mukha ka pang mas malakas sa kabayo. Inis na sabi ko dito. Pasensya na kung ano man ang dahilan ko para mapalapit ka sa akin, Tanya. Sinabi ko na sa iyo, patagal na kitang hinahanap. Kaya nung malaman ko na kay Lester ka lang pala nagtatrabaho, sana'y matagal na kitang kinuha sa kanya. Nagmakaawa ko sa kanya na gumawa siya ng paraan para ikaw na mismo ang lumapit sa akin. Pinilit ko siya. Sabay hawak sa aking bewang ng kanyang kaliwang kamay at ang kanang kamay naman ay masugyong humaplos sa aking ulo.
Tama nga, si Mika. Walang kaibigan lumpo ang kuya nito pero sa liit ng mundo, magkakilala pala silang dalawa ng aking boss at Chuck, kilala ito ni Mika. Kung tanggihan ko na ngayon ang trabahong ito, pwede na siguro akong makaalis dito. Mataray kong tugon. No. Biglang naging mabangis sa mukha nito. At bakit hindi pwede? Pumunta ko dito para mag-alaga ng lumpo. Hindi ka naman lumpo. So anong gagawin ko dito? Tutunga nga maghapon? Singhal ko dito. Akala ata nito ay mapapasindak ako dito. Hindi porke gwapo't mayaman nito ay mapapasunod na ako. Nagbago agad ang hilat siya ng pagmumukha nito. Naging maamong tupa ulit. Nakapirma ka na sa kontrata, kaya hindi ka aalis basta-basta sa pamamahay ko. Seryosong sabi nito. Napaawang ang bibig ko. Oo nga, kahit maikli lang ang nakalagay sa papel na aking pinirmahan ay lagi dapat akong sumunod sa lahat ng iniuutos nito. Bawal tumanggi. Naisahan ako ng tukmol na ito. Siguro naman natatandaan mo ang nakalagay sa papel na pinirmahan mo. Bigla itong umisi kaya nangilabot ang aking katawan. Kung ayoko? Angil ko. Nagkibit balikat ito. It's up to you kung makakaalis ka dito. Ang kapal naman ang mukha mo. Ako hampasin ko sana ito pero mabilis ang kamay na hinawakan nitong aking braso. Isa lang, sweetheart. Magiging magaan at maayos ang buhay mo dito sa poder ko hanggat kasama mo ako. Basta't sumunod ka na lang sa lahat ng sasabihin ko. Nito na para bang may pagbabanta. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi nito. Pakiramdam ko'y magiging delikado ang buhay ko sa pamamahay nito. Come, sweetheart. Ihatid na kita sa magiging kwarto mo. Hinawakan nito ang braso ko at maingat niya akong hinila. Lumabas kami sa opisina nito at naglakad pa kanan. Dito ko lang napansin na sobrang lawak pala ng floor na ito. Nakita ko sa dulong pasilyo ang mas malaking pintuan.